Bawat tahanan sa Pilipinas ay may isang sagradong lugar. Isang mesa na hindi lang tagahawak ng pagkain, hindi lang lalagyan ng susi o palamuti. Ito'y taglay ang enerhiya. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isang bagay na kapag inilagay doon ay hindi na dapat alisin kailanman? Hindi para linisin. Hindi para ayusin. Kahit pa may bisita. Sinasabi nilang ang bagay na ito ay hindi lang basta nakapatong sa kahoy. Ito'y humuhugot ng yaman, umaakit ng katahimikan, at nagbabantay sa iyong pamilya laban sa di nakikitang malas. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi namamalayang inaalis ito. At kasabay ng pag-alis nito, umaalis din ang kanilang suwerte. Ito ay hindi pamahiin. Ito ay sinaunang kaugalian, nakaugat sa feng shui at budistang layunin. At ngayon, ibubunyag namin kung ano ang bagay na ito, at kung bakit kailanman ay hindi mo ito dapat alisin mula sa mesa. Sa Pilipinas, ang isang tahanan ay hindi lang apat na pader at bubong. Ito ay isang buhay na espasyo na puno ng biyaya, panalangin, at mga enerhiyang hindi nakikita. Mula sa maagang dasal na ibinubulong bago mag-almusal, hanggang sa tahimik na paglalagay ng rosaryo, malapit sa pintuan. Palagi tayong naniniwala na ang inilalagay natin saan natin ito inilalagay at kung bakit ay may saysay. Maaaring hindi ginamit ni na lolo at lola ang salitang feng shui, ngunit alam nila na ang balanse ay nagdadala ng biyaya, na ang kalat ay nag-aanyaya ng kaguluhan, na may mga sulok na kailangang maliwanagan at may mga mesa na kailangang may proteksyon. Ang Feng Shui at Budismo ay hindi banyagang kaisipan para sa atin. Sumasalamin ito sa paniniwala nating ang ating kapaligiran ay refleksyon ng ating layunin, na ang kasaganaan ay hindi kumakatok sa magulong pintuan, at ang yaman ay dumadaloy kung saan naninirahan muna ang kapayapaan. Kaya kapag may isang bagay na tahimik na nakapatong sa iyong mesa, nagpapala sa iyong tahanan, ang pag-alis nito ay tila pagputol ng isang panalangin sa kalagitnaan. Hindi ito basta tungkol lang sa ayos ng mga kasangkapan. Ito'y tungkol sa pagprotekta ng hindi nakikitang armonya na naghahatid ng kalusugan, kayamanan, at kapayapaan sa iyong buhay. Tuklasin natin kung ano ang bagay na ito, kung bakit mas makapangyarihan ang presensya nito kaysa inaakala mo, at kung paanong isang munting bagay ay maaaring maglaman ng enerhiya ng kasaganaan para sa maraming henerasyon. Ano ang feng shui at bakit ito mahalaga? May dahilan kung bakit ang ilang tahanan ay ramdam mong buhay, kahit tahimik. At bakit ang iba naman ay mabigat sa pakiramdam, kahit malinis. Ang pagkakaiba ay enerhiya. Sa feng shui, ang enerhiya ang lahat. Hindi lang ang enerhiyang tinutukoy sa agham, kundi ang chi. Isang puwersang buhay na dumadaloy sa bawat sulok ng iyong tahanan na naapektuhan ng kung saan inilalagay ang mga bagay, kung ano ang kahulugan ng mga ito, at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang feng shui ay hindi relihiyon, ito ay isang practice. Isang paraan ng pag-aayos ng espasyo upang ang yaman, kalusugan, kapayapaan, at proteksyon ay makapasok, at ang mga sagabal, tensyon, at kamalasan ay mahinahong maiwasan. Sa Pilipinas, marami na tayong naisa sa buhay na prinsipyo ng feng shui kahit hindi natin alam. Paglalagay ng salamin upang paluwagin ang isang lugar. Pag-iwas sa sirang gamit dahil daw naghahatid ito ng malas. Pag-iwas na ipwesto ang kama na nakaharap sa pinto. Naririnig natin ito sa mga kapitbahay, nakikita sa mga tindahan, o ginagawa tuwing bagong taon. Ngunit ang tunay na puso ng feng shui ay hindi sa bagay, kundi sa layunin. Ang paglalagay ng isang bagay sa mesa na may pagmamahal at kahulugan ay ibang-iba sa basta paglalagay lang dahil nakasanayan o dahil madali. Sa feng shui, kahit isang mangkok, estatwa o tray ay maaaring maging magneto ng kasaganaan kung ito'y may paggalang. Kaya mahalaga ang mesa. Hindi lang ito patag na ibabaw. Ito ang sentro ng tahanan, kung saan tayo kumakain, nagdarasal, nagtatrabaho,
nag-uusap, nagpapasya, nagtatalo, at nangangarap. Kapag pinili mong maglagay ng isang sagradong bagay sa ibabaw nito, hindi ka lang nag-aayos. Pinapagana mo ang enerhiya. At kung palagi mong inaalis o hindi pinapansin ang bagay na yon, ginugulo mo rin ang enerhiyang nais kang protektahan. Sa mundong ito, hindi natin palaging makokontrol kung ano ang pumapasok. Ngunit itinuturo sa atin ng feng shui na maaari nating kontrolin kung ano ang inaanyayahan natin sa pamamagitan ng kung paano natin inaayos ang ating kapaligiran. Kaya sa susunod na tumingin ka sa iyong mesa, itanong mo sa iyong sarili, isa lang ba itong kahoy at salamin? O isa ba itong pintuan ng pagpasok ng kasaganaan? Paniniwalang Budista tungkol sa mga bagay at layunin sa Budismo, nagsisimula ang lahat sa layunin. Isang simpleng pag-iisip, isang tahimik na damdamin, o isang payapang kilos ay maaaring lumikha ng alon na nagpapalit ng enerhiya sa isang silid o ng takbo ng isang buhay. Hindi tulad ng ibang kaugalian na nakatuon sa malalaking ritual. Madalas na pinararangalan ng Budismo ang mga karaniwan. Isang tasa ng tubig, ang apoy ng kandila, isang estatwa na yari sa luwad. Hindi ang bagay mismo ang mahalaga, kundi ang enerhiyang nasa likod nito na nagbibigay dito ng espiritual na halaga. Sa maraming tahanang Pilipino, makikita mo ang mga simbolong ito. Nakalagay man sa altar sa bahay, sa istante ng kusina, o sa ibabaw ng hapagkainan. Isang maliit na Buddha na nakangiti sa isang sulok. Isang mangkok ng barya na unti-unting napuputikan ng alikabok. Isang lotus tray na bigay ng kaibigang mula sa ibang bansa. Hindi lang ito mga palamuti. Ito ay mga espiritual na angkla. Itinuturo ng Budismo na ang ilang bagay ay may dalang mga vibrations. Kapag iginagalang, umaakit ito ng kapayapaan, kasaganaan, at linaw ng isip. Ngunit kapag napabayaan, nailipat sa maling lugar, o basta na lamang inalis, nawawala ang bisa nito, tulad ng ilaw na tinanggalan ng saksakan. Lalong totoo ito kung ang mga bagay na ito ay nasa isang mahalagang lugar, tulad ng hapag ng pamilya. Ang mesa ay hindi lang lugar ng pagkain. Nagiging ito ay isang ritual na espasyo, isang plataporma ng araw-araw na layunin kung saan nararamdaman ang pasasalamat at inaanyayahan ang kasaganaan na manatili. Kaya't may mga bagay na kapag inilagay ng may layunin, hindi dapat basta-basta inaalis. Ang presensya nila ay nagiging tahimik na alay sa Diyos, sa mga ninuno, at sa mga di nakikitang enerhiya na nagbabantay sa iyong tahanan. Sapagkat sa Budismo, kapag pinarangalan mo ang maliit, binubuksan mo ang pinto sa dakilang kasaganahan na naghihintay sa iyong paligid. Ang bagay sa mesa, pagbubunyag. Ano ito at bakit ito mahalaga? Kaya, ano nga ba ang bagay na ito na hindi dapat kailanman alisin? Sa maraming tahanang sumusunod sa mga prinsipyo ng feng shui o Budismo, ang sagradong bagay na ito ay walang iba kundi ang laughing Buddha na may hawak na mangkok. Minsan nakaupo, minsan nakatayo, ngunit palaging may ngiting taglay. Malamang ay nakita mo na siya noon. Bilugang tiyan, masayahing mukha. Nakataas ang mga kamay sa salo-salot tagumpay. Siya si Buday, ang tumatawang monghe na madalas na pagkakamalang tunay na Buddha. Ngunit sa katunayan, siya ay simbolo ng kasiyahan, swerte at umaapaw na kasaganaan. At ang mangkok na dala niya, hindi lang ito basta mangkok. Ito'y simbolo ng pagtanggap. Isang sisidlan na tumatanggap ng mga espiritual na biyaya, pananalaping kasaganaan, at emosyonal na kapayapaan. At kapag ang figurang ito ay maingat na inilagay sa sentro ng tahanan, ang mismong mesa, ito ay nagiging magneto ng kasaganaan. Ngunit dito nagkakamali ang karamihan. Ginagawa nila itong palamuti lamang. Inaalis kapag may bisita. Inililipat sa ibang bahagi ng bahay. O mas malala, inaalis sa tuwing naglilinis at nakakalimutang ibalik. At sa isang iglap, ang enerhiyang taglay nito ay napuputol. Dahil sa parehong aral ng feng shui at Budismo,
Kapag ang isang bagay ay na-activate sa layunin, lumalakas ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng konsistensya, presensya, at paggalang. Sa sandaling itrato mo ito na parang karaniwang bagay lang sa mesa, pinahihina mo ang kakayahan nitong suportahan ka. Sa Pilipinas, hindi tayo banyaga sa mga simbolismo. Isinasabit natin ang bawang bilang proteksyon. Nagsusuot tayo ng pula tuwing bagong taon. Hindi tayo nagwawalis sa gabi, baka raw mawala ang swerte. Hindi ito naiiba, ngunit hindi rin ito pamahiin. Ito ay isang maingat na pagkilos ng pagtanggap sa yaman, kagalakan, at armonya sa ating tahanan, araw-araw. Kaya kung mayroon kang laughing Buddha o balak mong kumuha ng isa na may mangkok o ginto, ingots, ilagay ito ng may kahulugan. Iwan ito ng may paggalang. Hayaan mo siyang maging tahimik na tagapagbantay ng iyong mesa at ng iyong kasaganaan. Karaniwang pagkakamaling ginagawa ng mga tao. Karamihan sa mga tao ay hindi sinasadyang harangin ang sarili nilang biyaya. Hindi lang nila namamalayan kung paano ang maliliit na gawi ay kayang humina ng malalakas na enerhiya. Kapag nailagay na ang laughing Buddha o anumang simbolikong bagay na kumakatawan sa kasaganaan, sa mesa, maraming tao ang hindi namamalayang gumagawa ng inosenteng mga pagkakamali na pumiputol sa layunin nito. At dahil ang enerhiya ay banayad, hindi agad kita ang epekto. Hanggang sa maramdaman ang pagbagal ng daloy ng pera, pagdami ng alitan, o bigat ng atmosfera sa tahanan. Narito ang ilang sa mga pinakakaraniwang pagkakamaling humaharang sa enerhiya. 1. Inaalis ang bagay habang naglilinis. Tila wala namang masama. Aalisin muna ito para punasan ng mesa, tapos ilalagay saglit lang sa ibang lugar. Ngunit sa feng shui at budistang kaugalian, ito ay nagpuputol ng koneksyon ng enerhiya sa espasyong iyon. Parang inanyayahan mong umalis ang isang panauhin at nagtatakang bakit hindi na siya bumalik. Ikalawang paglalagay ng walang layunin. May mga taong bumibili ng ganitong bagay dahil uso o maganda sa paningin. Ngunit kung walang layunin, ito'y nananatiling karaniwang bagay lamang. Nagiging makapangyarihan lang ito kung inilagay ng may pag-iisip, pasasalamat, at malinaw na layunin. Pagkakalagay malapit sa kalat. Kapag ang mesa ay puno ng hindi nabayarang bills, kalat, o kung ano-ano, ang enerhiya ng bagay ay nalulunod at natatabunan. Ang kalat ay parang ingay, at ang mga espiritual na bagay ay nangangailangan ng katahimikan upang gumana. Ang isang malinis at iginagalang na espasyo ay nagsasabing, mahalaga ang bagay na ito. Ika-4 na palaging inililipat-lipat ang madalas na paglipat-lipat ng bagay mula sa isang mesa patungo sa iba para sa okasyon o bagong ayos lang, ay nagugulo ang daloy ng enerhiya. Parang ilog na binabago mo ang direksyon linggo-linggo. Kailangan ng kapanatagan upang ang enerhiya ay dumaloy ng maayos. Paglalagay nito sa ibaba ng antas ng mata. Sa parehong tradisyong Budista at Feng Shui, ang mga sagradong simbolo ay hindi dapat inilalagay sa mababang posisyon, lalo na hindi sa sahig o ilalim ng ibang bagay. Ang mababang pagkakalagay ay sumasagisag ng mababang paggalang at kalaunan, humihina rin ang espiritual na epekto nito. Ang totoo, ang iyong tahanan ay laging nakikinig. At ang bawat kilos mo, kahit gaano kaliit, ay nagsasabi rito kung ano ang paniniwala mo. Kaya't kung igagalang mo ang isang espiritual na bagay bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, tutugon ang iyong tahanan sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pintong ni hindi mo pa kinatok. Paano maayos na ilagay at alagaan ang sagradong bagay? Sa puntong ito, alam mo nang ang paglalagay ng sagradong bagay, tulad ng laughing Buddha na may mangkok, ay hindi lang dekorasyon. Ito ay isang espiritual na kasunduan sa iyong tahanan. At tulad ng anumang makabuluhang koneksyon, kailangan nito ng paggalang, malinaw, na layunin, at pagiging consistent. Narito kung paano mo masisiguro na ang bagay na ito ay magiging tunay na sisidlan ng kasaganaan at hindi lang basta palamuti na nalilimutan.
Unang pumili ng tamang mesa, hindi lang anumang patungan. Ang bagay na ito ay dapat inilalagay sa lugar kung saan nagkakatipon ng enerhiya, tulad ng hapagkainan ng pamilya, dining area, o gitnang bahagi ng sala. Iwasan itong ilagay sa mga tagong sulok o gilid ng mesa kung saan ito nalilimutan. Tandaan, visibility equals activation. Nakikita ay pantay sa napapagana. Dalawang panatilihing malinis at malinaw ang paligid nito. Ang paligid ng bagay ay dapat may kasamang layunin, hindi kalat. Huwag itong tambakan ng resibo, gadget o tirang pagkain. Maaaring maglagay ng malinis na tela, maliit na banig, o kahit tray na may dahon sa ilalim nito bilang simbolo ng paggalang. Igalang ang taas at direksyon mainam na ang Laughing Buddha ay nasa antas ng mata o mas mataas ng kaunti. Huwag kailanman sa sahig. Kung mababa ang iyong mesa, maaari itong iangat gamit ang maliit na stand o plataporma. Sa Feng Shui, mainam kung nakaharap ito sa pangunahing pintuan, tinatanggap ang papasok na enerhiya. Ika-4 na linisin ng may paggalang, hindi basta routine. Alisin ang alikabok ng banayad 1 beses sa 1 linggo. Iwasan ang matapang na kemikal. Punasan ito gamit ang malambot na basahan, habang tahimik na nagpapasalamat o nagpapahayag ng layunin. Ito'y hindi basta paglinis. Ito'y paglilinis ng enerhiya. Pang-5, maaaring magdagdag ng pantulong na elemento, optional. Maaaring maglagay ng sariwang bulaklak, kristal o insenso malapit sa bagay, ngunit huwag itong tabunan o lampasan sa pansin. Dapat manatili ito bilang pangunahing simbolo ng kasaganaan, hindi natatabunan ng palamuti. Huwag lokohin, bastusin, o maliitin ang bagay. Bagamat tila malinaw, dapat tandaan. Ang mga espiritual na bagay ay tumutugon sa enerhiya. Ang tapat na tawa ay tinatanggap, ngunit ang panunuya ay humaharang sa enerhiya. Igalang ito na parang isang tahimik, ngunit marunong na nakatatanda. Naroroon, makapangyarihan, at karapat-dapat sa pag-aalaga. Sapagkat sa huli, hindi ito tungkol sa pamahiin, kundi sa simbolismo. Mga totoong pagninilay at simbolismo minsan, ang pinakamakapangyarihang katotohanan ay hindi nagmumula sa mga aklat, kundi sa mga tahimik na bagay na araw-araw nating nakikita. Isipin mo ang puno ng niyog. Hindi ito gumagalaw. Nanatili itong nakatanim, matiisin, at tahimik. Ngunit dahil sa posisyon nito, ito'y nagbibigay ng walang kapalit ng bunga, lilim, tubig at silungan. Hindi nito hinahabol ang kasaganaan. Ito mismo ang nagiging kasaganaan. Ganyan din ang sagradong bagay na nasa iyong mesa. Isang maliit na presensya. Isang tahimik na puwersa, hindi ito sumisigaw. Ngunit binabago nito ang enerhiya ng paligid. O isipin mo ang mangkok ng kanin. Sa mga tahanang Pilipino, hindi lang ito sisidlan ng pagkain. Ito ay simbolo ng kabusugan. Palagi natin itong pinupuno at hindi kailanman inihahain na walang laman. Bakit? Dahil ang walang laman na mangkok ay simbolo ng kakulangan. Samantalang ang puno ay simbolo ng kahandaang tumanggap. Ang mangkok ng Laughing Buddha ay hindi naiiba. Inaanyayahan nito ang mga biyaya tulad ng isang mangkok ng kanin na naghihintay ng sustansya. Ngunit ito'y nagiging mabisang imbitasyon lamang kapag hindi ginagalaw, inilagay ng may layunin, at pinalilibutan ng tahimik na paggalang. Maging ang banig, isang hinabing sapin na inilalatag para sa panauhin o pamamahinga, ay may itinuturo sa atin. Ang mga bagay na inilalatag ng may pag-aalaga ay nagiging paanyaya. Hindi lang para sa ginhawa, kundi para sa koneksyon. Sa parehong paraan, ang iyong mesa ay nagiging sagradong banig. At ang bagay na iyon, ito ang panauhing hindi umaalis, ang siyang nagdadala ng swerte nang hindi humihingi ng kahit ano kapalit. Sa ating kultura, ang kahulugan ay kadalasang nakatago sa mga pangkaraniwang bagay. At kapag natututo tayong pansinin ang mga kahulugang ito, nagsisimula tayong mabuhay hindi lang sa piling ng mga bagay, kundi sa karunungan. At sa mga tahanang Pilipino kung saan ang pagmamahal, panalangin,
at tradisyon ay malalim na nakaugat. Ang mga simbolong tulad nito ay nagiging tulay tungo sa buhay na may daloy, yaman at tahimik na proteksyon. Mga totoong pagninilay at simbolismo. Minsan ang pinakamakapangyarihang katotohanan ay hindi nagmumula sa mga aklat, kundi sa mga tahimik na bagay na araw-araw nating nakikita. Isipin mo ang puno ng niyog. Hindi ito gumagalaw. Nanatili itong nakatanim, matiisin at tahimik. Ngunit dahil sa posisyon nito, ito'y nagbibigay ng walang kapalit ng bunga, lilim, tubig at silungan. Hindi nito hinahabol ang kasaganaan. Ito mismo ang nagiging kasaganaan. Ganyan din ang sagradong bagay na nasa iyong mesa. Isang maliit na presensya. Isang tahimik na puwersa. Hindi ito sumisigaw. Ngunit binabago nito ang enerhiya ng paligid. O isipin mo ang mangkok ng kanin. Sa mga tahanang Pilipino, hindi lang ito sisidla ng pagkain. Ito ay simbolo ng kabusugan. Palagi natin itong pinupuno at hindi kailanman inihahain na walang laman. Bakit? Dahil ang walang laman na mangkok ay simbolo ng kakulangan. Samantalang ang puno ay simbolo ng kahandaang tumanggap. Ang mangkok ng Laughing Buddha ay hindi naiiba. Inaanyayahan nito ang mga biyaya tulad ng isang mangkok ng kanin na naghihintay ng sustansya. Ngunit ito'y nagiging mabisang imbitasyon lamang kapag hindi ginagalaw, inilagay ng may layunin at pinalilibutan ng tahimik na paggalang. Maging ang banig, isang hinabing sapin na inilalatag para sa panauhin o pamamahinga, ay may itinuturo sa atin. Ang mga bagay na inilalatag ng may pag-aalaga ay nagiging paanyaya. Hindi lang para sa ginhawa, kundi para sa koneksyon. Sa parehong paraan, ang iyong mesa ay nagiging sagradong banig. At ang bagay na yon, ito ang panauhing hindi umaalis. Ang siyang nagdadala ng swerte nang hindi humihingi ng kahit ano kapalit. Sa ating kultura, ang kahulugan ay kadalasang nakatago sa mga pangkaraniwang bagay. At kapag natututo tayong pansinin ang mga kahulugang ito, nagsisimula tayong mabuhay hindi lang sa piling ng mga bagay, kundi sa karunungan. Espiritual na koneksyon at araw-araw na pasasalamat. Ang kasaganaan ay hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula ito sa pag-iisip. At isa sa pinakamakapangyarihang kaisipang maaari mong linangin sa iyong tahanan ay ang pasasalamat. Sa Budismo, ito ay tinatawag na sama sangkapa, ang tamang layunin. Sa pamamaraang Pilipino, nakikita natin ito sa mga simpleng kilos. Pagsabi ng, "Salamat po pagkatapos kumain," pagmamano sa matatanda, pagpapatay ng kandila kahit walang nakakakita. Maaaring tila maliit ang mga kilos na ito. Ngunit lumilikha sila ng enerhiya na nananatili sa hangin. Tulad ng panalangin na patuloy na umaaling-aungaw sa katahimikan, kahit wala na ang mismong salita. Kaya kapag inilagay mo na ang sagradong bagay sa iyong mesa, maaaring ito man ay Laughing Buddha, mangkok ng barya, o lotus tray, huwag mo lang basta iwan. Makipag-ugnayan ka rito. Tuwing umaga, maglaan ng 5 segundo upang kilalanin ang presensya nito. Kahit isang simpleng tingin na may pasasalamat ay makapagbibigay ng lakas sa espasyo. Tahimik mong sabihin, "Salamat sa kapayapaang nasa tahanang ito. Salamat sa mga biyayang parating pa lang. Tinatanggap ko ang kagalakan, kalusugan at proteksyon." At bago matulog sa gabi, dumaan muli sa tabi nito, hindi upang sambahin, hindi upang humingi, kundi upang kilalanin ang papel nito bilang simbolo ng iyong layunin na mamuhay ng mabuti. Sapagkat kapag binibigyan mo ng kahulugan ng isang sandali, inaanyayahan mo ang mga himala sa gitna ng karaniwan. At unti-unti, ang iyong tahanan ay hindi na basta espasyo, kundi nagiging isang santuwaryo. Wakas. Hayaan ang kasaganaan na dumaloy, hindi maglayas. Madalas nating hinahanap ang kasaganaan sa mga malalaking bagay, isang bagong trabaho, isang suwerteng pagkakataon, o isang ideya sa negosyo. Ngunit sa totoo lang, ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa tahanan. Hindi lang sa pera,
kundi sa harmonya, daloy, at kapayapaan ng isipan. Ang sagradong bagay sa iyong mesa, maging ito man ay laughing Buddha, mangkok ng kasaganaan, o anumang simbolong makahulugan, ay hindi mahika. Hindi ito nangangakong magdadala agad ng yaman. Ngunit ito ay sisidlan ng iyong mga layunin. Inaanyayahan nito ang enerhiya na tumutugma sa kung ano ang handa mong tanggapin. Sa diwang Pilipino, matagal na nating pinaniniwala ang sagrado ang tahanan. Hindi tayo basta pumapasok nang hindi nagsasabi ng, "Tao po." Binabasbasan natin ito ng asin, tubig, at panalangin. At tinitingnan natin ang ating tahanan hindi lang bilang silungan, kundi bilang buhay na refleksyon ng ating panloob na pagkatao. Kaya kapag naglagay ka ng isang makapangyarihang bagay sa iyong mesa at iniwan ito roon ng may paggalang, hindi ka lang nag-aayos ng espasyo. Nagsasabi ka sa mundo, ito ay tahanan ng kapayapaan. Ito ay espasyo ng biyaya. Ito ay pamilyang bukas sa kasaganaan. Hindi lang sa piso, kundi sa diwa. Hayaan mong manatili ang bagay. Hayaan mong manirahan ang enerhiya. Hayaan mong dumaloy ang yaman sa iyo. Huwag hayaang ito'y maligaw. Dahil sa mundong maingay at puno ng pagkilos, ang pinakamakapangyarihang uri ng kasaganaan ay dumarating ng tahimik at nananatili sa mga taong marunong magbigay halaga rito. At iyan, ang lihim sa bagay na hindi mo kailanman dapat alisin sa iyong mesa.